Ang pelikulang ito ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Bakit nila ginagawa sa akin ito? Kapapil natin ang katotohanan. Wala tayong dapat ikatakot, Padre Zamora. Padre Gomez. ¿Confesión? Ang ating patutungo ay isang lugar na kung saan hindi kikilos ang mga dahon nang walang kumpas ang mahal na Panginoon Diyos. Verdugo. Padre Zamora, ¿algunas últimas palabras? No. Oh, anda.
Padre Burgos. Jodido fraile. Verdugo. ¡Observen! El garrote. Así sufren los traidores y herejes. ¡Verdugo! Gawin mo na kasi para tantanan ka na namin. Nga naman, simple-simple lang nun, no? Bakit pa kasi ako eh? Project niya yan, ba't di nyo gawin? Sumasagot ka lang ngayon, ha? Mapalag ka na. Gusto kong tali ka namin sa poste. Mapalag ka na. Wala na ako, awa naman. Bakit? Tropa mo ba to? Hindi. Eh, ba't nakikialam ka? Hindi mo naman laban. Ba ikaw lalabang ka? Ha? Joaquin, graduating student ka. You should not be showing responsible behavior. Responsable po ba yan? Okay, given that you were just protecting someone. So bakit kailangan makapagsuntukan ka pa? Joaquin, baka gayahin ka ng mga schoolmates mo. Speaking of graduation, ano palang plano mo after high school? Joaquin, alam naman natin na hanggang high school lamang sponsor mo. Hindi lang ikaw ang pinoproblema ng orphanage na to. Marami pa rin sa mga orphans ang gusto pa rin makapag-aaral. Siya nga pala, kakausapin ka ni Miss Navarro. As we know, open pa naman ang Ortega Scholarship para sa mga valedictorian na graduates. Sir, malilate na po ako eh. Pasensya na po sa nangyari kanina. Excuse me po. Siya nga pala, next Monday, wala ako dito sa class because Joaquin and I are going to this public speaking contest. So, you better get ready, Joaquin, ha? On the spot daw yung theme. Pero, youth leadership naman daw yun usually. Ma'am, pwede po bang iba na lang? Iba? Joaquin, first of all, huwag mong palalampasin yung chance ng scholarship. Second, it's high time you step up. Huwag ka mag-alala, magpa-practice tayo dito sa class, ha? And nga pala, sabi ni Ma'am Joanne niyo sa drama club, sino daw ba magaling mag-drawing dyan para makatulong dun sa pag-sketch ng costume at mga props? Who wants to volunteer? Ma'am, ako na lang po. Ang dalawa ni Andrea. Okay, thank you, Gary. Thank you very much for your cooperation. Now, let's turn your books to page 40. Matibay ang aking paniniwala
na ang ligang ito ang magsisimula ng pagbabagong nais natin. Layunin ng La Liga Filipina ang mapagkaisa ang bayan. Malabanan ang karahasan at hinustisya, mabigyan ng proteksyon ng bawat isa kung kinakailangan, at mapag-aralan ng reforma para sa bayan sa mapayapang paraan. Salamat, senyor. Andres Bonifacio. Laking Tondo. Kamusta ka, Andres? Mabuting mabuti ho. Tumatak sa aming isipan ang inyong mga nobela. Dr. Rizal, ipagpaumanhin niyo po. Gusto ko lang maunawaan. Sa parehas ninyong nobela, ang armadong himagsikan ay hindi nagtatagumpay. Dahil hindi patalim o pistola ang daan patungong kalayaan, Andres. Kailangan nating armasan ang ating mga sarili. Dito. Higit lalo. Dito. Yan ang mga sandatang inagaw sa atin ng mga Kastila. Yan ang kailangan nating ibalik sa ating bayan. Oy, Inyo. Saan ka punta? Dito lamang ako nakatira. Galing ako sa trabaho. Sedula. Dahan-dahan. Galaw, Indio. Sedula. Sedula. Oh. Pinapangako ko sa inyo, balang araw, hindi na natin kailangan pang lumukod sa mga Espanyol. Kayong lahat, magiging mga anak ninyo, magiging pamilya ninyo. Lahat kayo, magiging malaya. Agis lang? Masamang balita, Andres. Napag-alaman na ng mga Kastila na Liga. Tinakip si Rizal. Andres? Dr. Rizal. Ikinalulungkot kung sa ganitong pagkakataon tayo magkakausap. Nakahanda na ang mga kasama natin. Itatakas ka namin dito. Kung lalabas ako dito, hindi sa paraan pagtakas.
Hindi ito ang pagkakataon para igalang ang batas. Hindi kinikilala ng Espanyol ang karapatan natin. Andres, kung ganyan mga tuyan ng bayan, magkakagulo. Hindi magtatagal. Dadanak ang dugo. Gustuhin man natin o hindi, dadanak ang dugo. Umalis ka na, Andres. Mapapahama ka lang dito. Kapag nanatili ka rito, paano na mga inumpisa mo laban? Katawan ko lamang kayang supirin ng mga resta ito. Hindi nito kayang pigilan ng kaluluwa ng paglaban. Sige na, Andres. Sige na. Sa pagkadakip kay Rizal, anong mangyayari sa La Liga? Tiyak, dadakpin din ng mga praile ang lahat ng mga sumusuporta dito. Hindi. Hindi tayo makukulong. Lalaban ako kung kinakailangan. Hindi ako susuko sa mga Kastila na yan. Anong gagawin natin ngayon? Hindi naman maaaring tumigil na lang tayo sa paglaban. Sa tono ng ating pananalita, tila napupuno na tayo sa lahat ng mga nangyayari. Kailangan na natin kumilos. Kailangan natin ipakita na lalaban tayo. Ang kailangan natin ay magbuo ng isang bagong samahan na magbubuklod sa buong taong bayan at lalaban sa mga Espanyol. Hindi naging matagumpay ang mapayapang pagbabago na isinusulong ni Dr. Jose Rizal. Kung nais natin ng tunay na kalayaan, wala nang ibang paraan kundi ang himagsikan. Mapanganib ang ating tatahakin. Pero hindi dapat tayo matakot. Kahit sa kamatayan. Isipin natin tayo'y malakas, matibay, at makapangyarihan. Tayo ang kataas-taasang, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Gary, ito yung hinahanap ko. Isa sa mga babae na nasa likod ng revolusyon ng Pilipinas. Ganda naman niya. Parang ikaw lang. Siya yung humuli sa puso ni Andres. Gregoria de Jesus. Teodoro, nakarating sa akin ang balita na sumapi ka raw sa grupo ng mga mason. Naku, Nicolas, ipagpaumanin po ninyo. Wala pong katotohanan yung mga balitang nakarating sa inyo. Sana nga, Teodoro. Delikadong mapagkamalang kang mason. Kapag nalaman ito ng mga praile, baka pati kami malagay sa peligro. Andres, may kailangan ka ba sa anak ko?
Ay, wala po, Chinikolas. Sinamahan lang po niya ako. Sigurado ka? Opo, Chinikolas. Bueno, sabi ko na ang gusto kong sabihin. Maaari na kayong umalis. Salamat po. Magpapaalam na po kami. Sige. Kasama ka bang pumasok sa pagkamason? Oo. Hindi ba ang mga mason hindi naniniwala sa Diyos? Imbento lamang yan ng mga praile. Pero ang katotohanan, sa aming mga mason, una sa lahat ang Diyos. Isa pa, dito, malaya kitang nakakausap. Parang awa niyo na, Padre. Dinapuan na po ng malarya ang anak ko. Maaari na po sana mahingi ang aking sahod. 3 buwan na po kami hindi sumasahod, Padre. Kailangan din po namin mabuhay at bumuhay na pamilya. Awa? Kilala ko yung taong yun ah. Labis na po ang pagpapahirap niyo sa amin. Anong klaseng Panginoon ang meron kahit walang halaga ang buhay namin sa inyo? Sino ka? Para hamunin ang pamamalakad ko. Sinabi ko, hindi pwede. Para niyo ng awa, may sakit po ang anak ko. Sintaguenza! Marami ka pang sinasabi. Ikulong mo ang demonyong to! Kayo ang demonyo. Magnanakaw, manggagahasa, mamamatay ka! Hayop! Kung ayaw nyo matulad sa demonyong to, matuto kayo sumunod sa utos ko. Maging aral ito sa inyo, mga Indio! Anak ko. Sabi ko naman sa'yo. Huwag ka nang lumabag. Sabi ko naman sa'yo, sumunod na lang tayo. Paano mo kinain sigmurain ang kalupitan ng mga priling yun? Bakit wala tayong ginawa? Hindi yun ang tamang lugar. Saan? Kung hindi yun ang tamang lugar, saan? Kailan tayo pwedeng lumaban? Pinapatay na ang mga kapwa natin kung saan-saan, Andres. Uryang, may malaking plano at pagkilos na magaganap. Nagtatag kami ng isang kilusyan na lalaban sa mga Kastila. Kilusan? Isang kilusan na magpapatigil sa kalupitan ng mga Espanyol. Sasama ako. Hindi maaari. Bakit? Oo, babae ako. Pero kaya kong lumaban.
Ayoko makitang tinatrato tayo na mas masahol pa sa hayop. Hindi ako papayag. Kunyang, minsan na akong nawalan ng babaeng iniibig. Wala akong nagawa para iligtas siya. Ayoko nang maulit yun. Hindi sa pagkakataong ito. Ilan na ba ang bilang ng mga kasapi? Mga 300. Sa buong Maynila? Sa buong bansa. Paano natin maisasagawa ang himagsikan kung 300 tayo? 1 taon na ang nakalilipas. Napakabagal naman yata ng pagkalat ng mga kasapi, Teodoro. Hindi agresibo ang pagkalat ng impormasyon sa kanayunan. Kuya, bakit kasi hindi na lang ikaw ang mamuno ng kilusan? Hindi ba ito ang tamang panahon? Kuya, malaki ang kumpiyansa sa iyo ng kilusan. Mas marami tayong mahihikayat ng mga tao kapag ikaw ang namuno. Doro. Andres. Ikaw ba'y napaparito para sa plano ng katipunan? O para ligawan ng kapatid ko? Magsabi ka ng totoo. Mangyari kasi, Andres. Nangyari nga. Ano nangyari? May nangyari na sa inyo? Wala kuya. Nagmamahalan po kami ni Teodoro. Gano'ng katagal na? Araw-araw tayong nagpupulong. Papaanong may ibang pagpupulong na nangyari sa inyong dalawa? Andres, naghahanap lamang ako ng pagkakataon para sabihin sa'yo. At sa palagay ko ito na ang tamang oras. Andres, gusto ko sanang hilingin ang kamay ni Nonay. Kuya, alam ko lahat ng sakripisyo mo para sa amin. At alam ko na maayos mo kaming pinalaki at inalagaan. Kuya, may tiwala ako kay Teodoro. Hindi niya ako pababayaan. Andres, hindi ko sasaktan ang kapatid mo. Mamahalin ko siya at aalagaan. Kapantay ng pagmamahal mo sa kanya. Nonay, magiging maligaya ka ba sa pasya mo? Mahalaga sa akin ang kaligayahan mo. Joaquin, alam mo, dapat ikaw na lang tumulong sa amin. Kasi ang galing mo mag-drawing, oh. Oh, tignan nyo to, oh. Sulat ni Oriang? Liga, tignan mo to.
Ako po ay si Gregoria A. de Jesus, na taga Caloocan, dalagang Tagalog. Ako po ay may tratong mag-asawa sa aking nobyo na si Andres Bonifacio na taga Tondo. Ginoong Nicolas, iniibig ko ang anak ninyo. Nais ko po sanang hingin ng kamay ni Uriang. Hangad po namin na magsama na. Sana po, mapayagan ninyo kami. Hindi ko kayo mapapayagan. Hindi ko ipagkakatiwala ang anak ko sa isang mason, sa isang ere. Ipagpaumanhin po ninyo, pero mali po ang pagkakakilala niyo sa akin. Ipagpaumanhin mo na rin. Ipagpaumanhin mo. Dahil hindi mo na muli pang makikita ang anak ko. Wala na siya rito. Wala na po akong mahihilin sa buhay ko, kundi si Oriang. Malinis po ang hangarin ko sa kanya. Handa po akong ibigay ang lahat. Lahat. Kung hihilingin po ninyo na ako'y lumayo, gagawin ko. Mapapakalayo ako. Pero sana ho, huwag niyo naman ho pahirapan si Oriang. Maawa naman ho kayo. Wala ho siyang kasalanan. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko binabagkasan ang inyong pagtataling puso. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Andres? Napakagandang tula. Para sa iyo at sa inang bayan. Mahal na mahal kita, Andres. Sana hayaan mong mahalin ka rin ang prinsipyong iyong pinaglalaban at ang inang bayan. Mabuhay ka, Lakambini. Ngayong kasapi ka na ng katipunan, maging isa kang kandila na magbibigay liwanag sa pagkakaisa ng marami pang mamamayan para sa karangalan, katarungan, at kalayaan. Tatlong taon na tayong nangangalap na mga miyembro. Subalit hanggang ngayon, parang nagbubulag-bulagan pa rin ang mga tao sa kalupitan ng mga Kastila. Malalim ang takot na itinanim ng mga Kastila sa puso't kaisipan ng ating mga kababayan. At hindi ito madaling maalis. Pero kung patuloy silang matatakot, lalong mababaon sa pagkikahos at kapihan ng bahayang ito.
Bakit, Andres? Bakit bigla ka natahimik? Narito ako noon. Nakita ko kung paano nila ginarote ang tatlong pare. Hindi ito ang katapusan, kundi simula pa lamang. Noon, hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko mayalis ang tingin ko sa kanila. Habang pahigpit ang yakap ng kamatayan sa kanilang mga dibdib. Ngayon, nauunawaan ko na. Tuloy ka. Ano ang kalagayan ng Katagalugan noong unang panahon? Malaya at matahimik ang ating bayan bago ito sinakop ng mga dayuhan. Ano ang kalagayan ngayon? Inabuso ng mga Kastila, lalo na ng mga praile ang kanilang kapangyarihan. Sila ang mga manlulupig. Ano ang magiging kalagayan sa darating na panahon? Pupuksain ng katapangan ang kasamaang sumasakop sa ating bayan. Nasa harapan mo ngayon ang pinagbibintang ng traidor. Ano ang ihahatol mo sa kanya? Kamatayan. Emilio Aguinaldo. Ngayong kasama ka na sa kilusan, ano ang nais mong itawag sa'yo? Magdalo. Supremo. Magdalo. Binabati kita kasamang Magdalo. Alain mo yun? Ibig sabihin, naging magkaibigan si Aguinaldo at Bonifacio? Hindi naman tumagal yung pagkakaibigan ng dalawa. Kasi traidor daw si Bonifacio, di ba? Hindi ko kaya masisisi kung yun ang nababasa ninyo sa inyong mga libro. Hindi ba nakakalungkot ng isang taong nag-alay ng buhay sa labanan para sa kalayaan ay tinataguri ang traidor? Pagkakasa mo para sa kinabukasan. Gandang umaga. Basahin mo para sa pagbabago.
sa ating kalayaan. Basahin mo. May isang taong handang mamuno ng himagsikan laban sa mga Kastila. Sino po yung tatang? Ang tawag sa kanya, Supremo. Maligayang pagdating. Mabuhay mga kapatid! Maraming salamat sa inyong pagdalo sa pagpupulong nito. Ako po ang inyong lingkod, Andres Bonifacio. Masaya ako sa inyong pasya na makiisa sa pakikipaglaban para sa kalayaan. Narito po ang kasamang Emilio Jacinto upang pangunahan ang inyong pagsanib sa katipunan. Muli, maligayang pagdating. Ang sabi ng alamat, nasa bundok na ito, ang espiritu ni Bernardo Carpio. Mararamdaman ang kanyang kapangyarihan sa kuwebang ito, lalo na tuwing sasapit ang Biyernes Santo. At dahil sa kanyang pambihirang lakas, sanggol pa lamang siya, ay kaya niya nang bunutin ang mga pako sa kanilang bahay. At nang siya'y magbinata, nakatagpo siya ng isang kabayong malapit ng mamatay. Pero nang kanya itong hawakan, ay bigla itong gumaling at lumakas. Simula noon, si Bernardo Carpio at ang kanyang kabayong pinangalanan niyang Hagibis ay naging tagapagtanggol ng bayan. Pero hindi lamang dahil sa lakas. Ang tapang ni Carpio ang naging sandigan niya para pamunuan ang pag-aaklas laban sa mga Kastila. Noong simula, nagtagumpay si Carpio. Pero humingi ng tulong ang mga praile sa isang engkanto. Sinukol nila si Carpio sa kuwebang ito. At inipit siya ng dalawang nag-uumpukang bato. Hanggang ngayon, ay nagpipilit na kumawala si Carpio mula sa dalawang nag-uumpukang bato. At tuwing itutulak niya ito, nararamdaman natin ang pagyanig ng bundok. Ang alamat na ito, ni Bernardo Carpio, kailanman ay hindi makakalimutan. Ang kwento ng kanyang katapangan at pagsasakripisyo para sa bayan ay patuloy na mag-aalap hanggang sa makamit natin ang tunay na kalayaan. Buenas noches, padre. Detecto cambios en el comportamiento de los indios.
Sospecho que la mayoría se está afiliando a la masonería. No me gusta esto para nada. ¿Estás seguro de su información? No soy yo, sino usted quien debe contestarme esa pregunta. Ha sido la Iglesia quien ha mantenido el orden en esta colonia. Durante más de 3 siglos, la Iglesia ha mantenido la paz, relación y entendimiento entre los españoles e indios. Fundación de la masonería en esta colonia fue por los peninsulares. Mientras estén en el poder, no debemos preocuparnos. No, ya usted. Usted es el gobernador general. Pero le advierto, espero que no se le adelanten los indios. Malaking pagsubok ang kailangan pagdaanan ni Andres. Isa na rito, nung magkaroon ng malaking sunog sa Tondo, kung saan kasamang nasunog ang kanilang bahay. Kinupkup si Andres at Toriang ni Dr. Pio Valenzuela na siya rin nagluwal ng sanggol na mag-asawa. Pero ilang buwan matapos na panganganak ni Toriang, ay agad binawian ng buhay ang kanilang sanggol. Wala akong karapatan para pagdudahan ng mga plano. Pero, kailangan kong maunawaan kung bakit nangyari ito. Alam mong mahalaga sa akin ng pamilya ko. Ang anak ko. Wala ako doon para mailigtas siya. Nandun ako. Nakikipaglaban para sa kalayaan ng mga tao. Nakikipaglaban para sa kanya. Sa kinabukasan niya. Diyos ko, sinasabi mo ba sa akin? Gusto ko na laban ito. Sapat ba ang laban ito katumbas ng buhay ng anak ko? Teka lang. Nasaan nga pala si Bonifacio sa mga oras na yun? Di ba nga nagre-ready sila para sa revolusyon? Pamilya niya yun, di ba? Inuuna pa ba niya yung magiging bayani? Hindi naman niya inisip na tatawagin siyang bayani. Di ba dapat siguraduhin niya muna nasa mabuting sitwasyon ng pamilya niya? Para kay Bonifacio, para din sa pamilya niya ang laban ng katipunan. Hindi lang pamilya niya ang iniisip niya. Itinuring niyang pamilya din ang buong bayan. Ang mahirap minsan, may ibang tao na walang ibang iniisip kundi sariling pamilya. Kahit na malagay sa panganib ang ibang tao. Matagal na akong naghihintay at naghahanap ng grupo na tulad ng Katipunan.
na maaaring magsimula ng pagbabago. Maraming taon na rin tayong nagtiis. Kung hindi dahil sa sinimula ng Supremo, hindi tayo makakikita ng pag-asa. Ang mahalaga, magpatuloy ang pagpalaganap ng ating kalayaan para mas dumami pa ang bilang ng ating miyembro. Patino? Saan ka pupunta? Kuya? Kuya, napasugot ka. Gusto na kita bigyan ng babala, Gloria. Wala. Anong babala? Bibiro ang mga naririnig kong plano ng revolusyon. Kailangan maging maingat tayo. Dahil kapag nagkagulo, pati ikaw madadamay. Paano mo nalaman ang tungkol sa revolusyon na sinasabi mo? Yan sa mga kasama ko sa Diario de Manila ay mga rebelde. Diyos mio. Bakit hindi ka magsabi sa Gobernador Silvio? Tirad por allí. A ver si encontráis algo. A sus órdenes, padre. ¡Anda! Venga, dime la verdad. Umamin ka na. Umamin ka na! Wala po. Karanaman sila sa Pilipyo. Ganun, ha? Sabihin niyo sa pinuno ng mga konseho, ipinapatawag sila lahat ng Supremo. Ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon ay bahagi ng ating responsibilidad. Tayong mga nauna, tayo na may lakas, tayo na may kakayahang lumaban.
tayo makapagbibigay ng kalayaan na nararapat sa kanila. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Andres. Bilang ina ng katipunan, pinauubaya ko sa iyo ang desisyon na gawin kung ano ang sa tingin mo ang nararapat. Napakarami na ang naging biktima ng mga Espanyol. At mas marami pa ang mamamatay kapag hindi natin pinigilan ang kanilang pang-aapi. Sa labanang ito, isusuong natin ang ating mga buhay sa pangangit. Ilang araw mula ngayon, sa gabi ng 29, sisimulan na natin ang revolusyon. Ilabas ninyo ang inyong mga sedula! Pagmasdan ninyo ang munting papel na umaalipin sa ating lahat. Katipunan, kailangan na nating wakasan ang ilang daang taong pananakop ng Espanya. Kulang man tayo sa sandata. Mas malakas man ang baril at kanyon ng mga Kastila. Lalaban tayo hanggang sa huling hininga. Hindi tayo magpapalupig! Tayo ang magtatagumpay. Dahil tayo ang mga anak ng bayan. Tayo ang nagmamay-ari sa lupang ito. Sa atin ang bayan ito. Punitin ang mga sedula nyo! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Mabuhay ang Supremo! Mabuhay! Oh, ito yung sedula na pinunit nila sa bakuran nila Tandang Sora. Solid to ah. Yung sedulang yan ang nagsasabi na sa Bonifacio ang naging unang pangulo. Ano daw? Pinunit lang? Pangulo na kagad? Hindi. Yung sedulang yan... Ang ibig sabihin, sa pagpunit ng sedula ay kumalas na tayo sa gobyerno ng Kastila. At ang Katipunan ang naging unang gobyerno ng Pilipinas. Kaya si Bonifacio ang unang pangulo. Pero hindi lang sa pagpupunit ng sedula nasusukat ang pagiging pangulo.
Daang taon mo kaming inalipin! Kaya lang! Para sa kalayaan! At sa... Ang labanan na yon ang nagbigay ng lakas ng loob at inspirasyon sa iba't ibang mga lalawigan para mag-aklas at labanan ng mga Kastila. Pero hindi lahat ng labanan ay naging tagumpay. Dahil sa kakulangan ng mga armas, dumating ang panahon ng pinakamasakit para sa Supremo. Buhay ng mga Katipunero naging kabayaran para sa kalayaan ng bayan. Sunod-sunod na ang pagkatalo ng Katipunan sa Maynila. Hindi magtatagal. Tuluyan na itong babagsak. Hindi maganda ang reputasyon nito. Ang tingin sa kanilang mga tulisan. Mga bandido. Sa tingin ko, walang kakayahan si Bonifacio para pamunuan ang revolusyon. Kailangan natin ng bagong liderato. Magsagawa tayo ng isang halalan. Imbitahan natin si Bonifacio. Bago natin pag-usapan ang planong pagpapatibay ng depensa, dapat sigurong desisyonan muna natin kung sinong dapat mamuno dito sa Cavite. Magkaiba ang gusto na magdiwang at magdalo. Kaya nga tayo sinamahan ng Supremo para ayusin ang ating mga problema. Pwede nating itanong sa kanya kung ano ang mas mabuti para sa Katipunan. Nasaan si Emilio? Walang galang na. Mataas ang tingin ko sa Supremo dahil siya nagpasimuno ng revolusyon. Pero kung sa pagpapabuti ng Katipunan ang pag-uusapan, sunod-sunod na ang pagkatalo ng Katipunan sa Maynila. Hinay-hinay lang sa pagsasalita, Baldomero. Halos lahat ng mga Kastila ay nasa Maynila. Kami ang sumasalubong
at umaatake sa mga sundalo. At kaya kayo nananalo dito sa Cavite dahil wala kayong masyadong kalaban. Tama na. Hayaan natin siyang matapos. Kailangan natin magtatag ng isang gobyerno. Ngunit ang katipunan ng tumatayong gobyerno natin. Meron tayong mga batas na dapat natin sinusunod. Tandaan niyong lahat na hindi tayo aabot sa kinalalagyan natin kung hindi dahil sa revolusyon na inumpisahan ng katipunan. Para maging patas at sa ngalan ng demokratiko, ating bigyang galang ang karapatan ng ating mga kapatid na kung sino ang karapat-dapat na maging pinuno ng ating gobyerno. Tayo ay magsagawa ng isang halalan. Kung magtatatag ng bagong gobyerno, walang ibang dapat na mamuno, kundi ang Supremo. Dahil siya ang nag-organisa at nagplano ng revolusyon. Madami tayong mga kapatid na nakipaglaban, nakipagdigmaan, na hindi naman kasapi ng katipunan. Dapat lang nabigyan galang ang kanilang opinyon at karapatan upang malaman kung sino sa atin ang mamumuno. Nanganganib na ang mga bayan sa Cavite. Kung tiwala ang Supremo sa kanyang kakayahan, walang dahilan para hindi magdaos ng halalan at para marinig ang boses na nakararami. At ang nanalo bilang presidente, si Emilio Aguinaldo. Magandang regalo ito para sa kanyang kaarawan. Dahil si Andres ang nakakuha ng pangalawang pinakamaraming boto. Marapat lang na siyang italagang pangalawang presidente. Kailangan marinig ang boses ng karamihan. Sumasang-ayon ba kayo na si Andres na ang maging pangalawang presidente? Sangayon ako. Hindi sapat ang mga sumasang-ayon. Kinakailangan magsagawa tayong muli ng isa pang halalan. Bilang Direktor de Guerra, Emiliano de Dios. Bilang Direktor de Interior, Andres Bonifacio. Saglit lamang. Hindi maaaring hawakan ng isang hindi nakapagtapos ng ambugasyang posisyong ito. Alam naman nating lahat na si Andres Bonifacio ay hindi nakapagtapos. Ano sa tingin ninyo? Magagampanan ba ito ng isang taong walang pinag-aralan? Tirona! Kanina mo pa ako iniinsulto! Hinahamon mo ba ako? Halika, magplano tayo! Supremo! Ha? Supremo, wag! Huwag mong gagawin yan. Andres, wag. Malinaw ang naging usapan. Nagkasundo tayo na gagalangin natin ang kalalabasan ng halalang ito. Pero kayo na rin ang sumira ng usapan. Bilang Supremo ng Katipunan, pinapawalang bisa ko ang halalang ito. Hindi ko itinataya ang buhay ko para magkaganito tayo. Hindi ako ang kalaban. Dahil sa di pagsunod sa atin ni Bonifacio, ay baka maging simula ito ng paghiwalay sa ating hanay. Maraming papanig kay Bonifacio.
Hindi sumusunod sa atin ang katipunan. Sigurado ako magiging hadlang sila sa ating mga plano. Hindi natin magagawa ang gusto natin sa bayan. Kapag hindi natin tinanggal si Bonifacio, bukod sa Kastila, baka maging kalaban pa natin ang katipunan. Dakpin, si Andres Bonifacio. Napatunayan ng hukumang ito ng walang pag-alinlangan na ikaw, Procopio Bonifacio at Andres Bonifacio ay nagbalak na pabagsakin ang pamahalaan, paslangin ang presidente at magdeklara ng himagsikan laban sa pamahalaan. Kayo ay hinahatulan ng parusang naaayon sa inyong mga kasalanan. Kailangan mong magpalakas. Hinihintay ka na ng mga kasamahan natin. Sabihin mo sa kanila, tuloy ang laban. Pero Andres, patawarin mo ako. Kung dahil sa akin, napahamak ang mga mahal ko sa Syria ko. Yung anak natin. huwag kang magsalita ng ganyan. Pati ikaw. Wala kang kasalanan. Wala kang kasalanan. Nanaginip ako.
Ano na panikinipan mo, mahal ko? Ninirahan daw tayo sa isang bayang malaya. Mga tao ay nabubuhay ng maligaya at tahimik. Nagkakaisa. Sandaling panahon na lang. Matutupad ng iyong mga pangarap. Lahat ng iyong sinimulan at pinaglaban. Gabi na. Kailangan mo nang umalis. Mahal ko. Hintayin mo ako. Bukas pagising mo. Nandito na ulit ako. Ilabas ang mga yan. Dali! Ha! Tayo! Tayo! Kailangan ko makausap si Emilio. Kahit isang saglit lang. Pasensya na. Masama ang pakiramdam ng presidente. Sandali lang. Hirap na hirap ng aking asawa. Ekscelensya, nandito si Oriang. Pagsak mo dyan. Ibabayan. Itabi niyo sa kapatid.
Andres at Procopio Bonifacio. Tayo hinahatulan ng kamatayan. Sino man ang sabi ng patol na yan? Pagpamanin mo na, kapatid. Tumutugon lang sa utos. Malubha ka na. Mabuti sigurong tapusin ko ng buhay mo sa patalim. Huwag niyo akong patayin na nakataligo! Traidor bang ituring ang taong ibinigay ang lahat alang-alang sa kalayaan? Masakit isipin na kulang ang mga nakasulat sa inyong mga libro tungkol kay Bonifacio. Pero ang mas masakit ay ang patuloy na pagpatay sa ating mga bayani, ang pagsasawalang halaga sa kanilang mga ipinaglaban. Papakilala ko sa inyo ang unang Pangulo. Naririnig natin ang mga storya tungkol sa kanya. Nababasa at napag-aaralan. Pero hindi natin alam ang mga totoong pangyayari. Kaya hayaan niyo po ako na ikwento sa inyo ang tunay na buhay ni Andres Bonifacio. Buhay ang aking inalay para ipaglaban ang ating kalayaan. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa inang bayan?
At nang maunawaan mo kung ano ang siyang pinaglaan mo. Habang panahon na lang ba tayo magtuturoon at lumalambot na higaan ay magpupunahon. Sigawan at subatan ng anong makakulangon. Bago pa mapunta sa iba, teka ako naman. Sino kung may kasalanan at maglumiyang mukha. Ating pusok na sa pali na kapalunan to ka. Anong naniniwala ko palagi sa tunay baka wala naman tumutok pa. Pero tula na tula kaya minsan pa'y naisip ko na ang noon ay natulad din ang mga pinakamarang ngayon. Huwag magtaka kung ba't lumalaho ang tubig sa bagay dahil ang sa ngayon ay di ba't ako sa revolusyon. Kailangan sumalang kapag nagkainong lagyan ng pagdaling sa dilim. Nagkalat na sakit, mga maliliit na mga nabibigin. Sinasa ng itak na ginagamit sa tigmaan para sa akin ang matapang niya siya ng ipawayan. Ito na nani ng mabang pagdali na tukon sa hindi matapos na paulit-ulit na tanong. Ang hindi na minsan ko inisip ko na ang noon ay katulad din ang mga pinakaaraw ngayon. Huwag magtaka kung ba't lumalago ang tubig sa palaw dahil ang mga hindi matapos sa revolusyon. Nagkaroon ng pagkakataon ng makapagpakilala. Simula noon ang tawag nila sa akin ay yung pasiguro. Habang ang nais ko lamang naman ay mamuno at ituro ang dahon. Katulad nyo rin naman ako tinulak sa buhay. Pagkatapos pagbitangan ng mga tao aking itinuring na kapatid. Kahit ako sinulubid na hawak ang pinatilahat ay kilahin lumabag kapag pinakapit na kahit tumanak ang tutuwat ang hindi maging matapos sa lahat ang sinulat na sabi nila. Sino ako talaga, kilala mo ba? Tinatapakan mo, bakas na nilakaran ko, tusang binabalikat mo. Ayaw siyang binuhat ko, lupang tinatapakan mo, bakas na nilakaran ko, tusang Walang umiiral na mag-isa, Helen. Lahat ng mga nauna sa atin, inialay nila ang buhay nila para sa kalayaan.